Good day everyone, I am Jamaica Nicole Bautista, a pre-service teacher in early childhood education from Central Luzon State University. So, we have questions. So, number 1 is, as a future teacher, what are most curious about in the aspect of building relationship with parents and community? So, I have 2 curious questions. The number 1 is, what are the most important ways a teacher can build a strong relationship with parents, caregivers, and the community? So, ang number 2 question ko naman ay, how can collaborate between family, schools, and the wider community will be improved to support student success? So, for me, na-curious ako doon dahil para sa akin, gusto ko malaman kung paano nila nagagampanan yung ganitong trabaho kasi kadalasan talaga sa magulang ay hindi nakakausap sa mga bagay na kailangan malaman ng isang guro. So, tulad na lamang ng mga batang may allergy. So, para malaman mo ay kailangan mo mag-build ng relationship sa parents nila at para malaman mo rin bilang isang guro kung ano yung kahinaan nila ng isang estudyante pagdating sa pag-aaral para ma-improve yung kaalaman ng isang bata. Kaya mahalaga ito at na-curious ako kung paano ba nila ito nasusolusyonan. So, ang number 2 is who or what responses from the online community left a great impression or impact on you and why? So, from my respondents, nagkaroon ng impact sa akin yung sagot ni Ma'am Cecilia Viloria Feliciano. So, ang sagot niya is, bilang teacher, naniniwala ako na ang komunikasyon at engagement ang susi. Dapat ay laging bukas ang linya natin sa mga magulang. Hindi lang tuwing may problema, magandang masimulan sa simpleng text o tawag para mabigyan ng posibleng update yung mga bata or yung mga nanay. So, mas na-encourage sila na makipag-partner sa atin. Then, para naman sa collaboration ay kailangan natin mag-set ng share goals kasama ang mga pamilya. Hindi lang lahat ng trabaho natin, kundi dahil trabaho natin lahat. So, importante ring itapa sa ang mga community resources tulad ng mga lokal na aklatan o negosyo. Sama-sama tayong magtulungan para sa kinabukasan ng ating mga estudyante. So, para sa akin, ang sagot ni Ma'am is sobrang fair niya sa lahat ng mag-aaral. Hindi lang tuwing may problema, kundi sa pakikipag-communicate sa mga magulang. Dahil importante din sa mga magulang na nalalaman nila kung okay ba yung anak nila. Kaya para naman sa mga magulang is yung mga ganoong bagay ay sobrang importante sa kanila. Dahil bilang isang guro ay kailangan talaga natin na ingatan at turuan yung mga anak nila as a partner in schoolworks. Kaya para sa atin ay ito ang pinakamahalagang impact sa akin na natutunan ko sa mga respondents ko. So, ang number 3 question naman is, what challenges did your respondents encounter in building relationship with parents and the community? So, yung mga malalayo yung magulang sa anak nila. Kasi karamihan sa problema talaga is yung gano'n, yung mahirap makipag-communicate na kahit anong chat mo ay wala talagang nagagawa sa mga bata na may problema. Dahil nga hindi sila nag-guide o wala silang guide sa bahay. So, kaya nahihirapan siyang turuan yung mga bata. So, tapos yung mga bata na may disability, so paramihan kasi sa mga magulang is denial sila. Kaya hindi natututukan yung mga anak nila, yung mga bata, dahil nga ayaw tanggapin ng magulang nila na ganun yung kalagayan ng anak nila. Kaya hirap ka na makipagkomunikasyon sa mga magulang. So, ang number 5 natin, ay ang number 4 natin is how they solve this
challenges. So, para masolusyonan yon is sinisikap talaga namin na makipag-usap sa mga magulang na nasa malayo para makausap sila na tungkol sa mga anak nila na para na rin makasabay ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Para naman sa mga may kapansanan is tinuturuan talaga nila step by step para makasabay sa aktibidad yung mga anak nila. So, kaya tinututukan ng mga teacher yung mga batang may disabilities para yung mga slow learner is makasabay sa mga estudyante na fast learner. So, our 5 question is compare and contrast your would-be from respondents' practices in terms of connecting with the community. So, in my would-be practices, I see commitment to engaging with the community through regular community visit, parent-teacher dialogues, and utilizing local resources as a part of child learning. For me, a collaborative approach where family and community as a partners in education is important. Meanwhile, based on the practices of my respondents, they are more focused on traditional interaction such as PTA meetings and school events, while the goal is the same strong connection. I see myself becoming more inclusive and flexible to better reach different sectors of the community. So our last question is overall reflection. What is a one word can describe your learning experiences through these activities and why? So for me, one word ko is motivating. I can say that my learning experiences in this activity is motivating because it gave me inspiration and this determination to improve my future practices as a teacher, just like when my respondents create traditional materials just so that the children can learn and keep up with the class. It's so fun for me that a teacher, they can handle both how to teach them correctly while cooperating with parents and the community. Because of this, I am more motivated that you should not only communicate in the classroom but also with parents and the community. So, yun lang. Thank you!